Ganito yung mga videos mo na walang gimbal. Sa bidyong ito ay papakita ko sa inyo ang settings at 3 tips ko para i-upgrade ang mga contents mo gamit ang smartphone gimbal. Ang gagamitin nating example ay mga kuha sa iPhone na ikinabit natin sa DJI Osmo Mobile. Ang pinakaunang tip natin ay siguraduhin nakabalanse yung phone natin bago natin i-on yung gimbal. Kung mapapansin nyo ay tinatry kong itulak ng bahagya yung magkabilang gilid ng cellphone. Ito ay para malaman ko kung saang side yung mas mabigat. Pagkatapos nyan ay i-adjust na natin yung clamp nya. Syempre, paunti-unti lang kasi kapag nasobrahan tayo sa adjust ay mas bibigat naman yung kabilang side. At kapag ginawa ulit natin yung tulak-tulak na test natin kanina, makikita nyong balance na sila. Ngayon ay ready na tayo para i-on ang gimbal. At kadalasan ay ready to use na yan pag na-on natin. Pero may mga time talaga na ganito yung itsura niya. Hindi pantay yung horizon natin. Kaya every time nagagamit ako ng gimbal, sinisigurado kong naka-auto calibration. Sa settings ng DJI Mimo app, itap lang natin yung gimbal na tab sa gitna at makikita na natin yung gimbal auto calibration. Siguraduhin nakatayo ito sa flat surface, tsaka start na natin. Hintayin lang natin itong matapos. At kung nababagot ka, ay pwede mo rin itong sabayan sa pagsayaw. Kung balak mo palang bumili ng mobile gimbal, ay maglalagay ako ng link sa description. Pagkatapos ng auto calibration ay ready na tayo mag-shoot. At ang next step natin ay cinematic gimbal movements. Napakadami nyong pwedeng gawin na cinematic movement gamit ang gimbal. At sa bidyong ito ay papakita ko sa inyo yung 3 moves na lagi kong ginagamit. Ang unang cinematic gimbal move natin ay tinatawag na crane. Ito yung dahan-dahang pag-angat ng kamera pataas or vice versa. Kadalasan itong ginagamit for revealing shots. Pangalawa ay ang slide reveal. Isa ito sa mga camera movement na palagi nating makikita sa mga movies at cinematic B-rolls. At ang pangatlo na madalas ko rin gamitin ay ang spin shot. Kasi nga halos lahat ng gimbals ay merong ganitong mode. Sa mga DJI gimbals, iset lang natin yung mode natin sa spin or yung pinakadulong mode. Gagamitin lang natin yung joystick natin sa left or sa right na direction. Meron ba kayong favorite na gimbal move na hindi natin nabanggit? I-comment nyo naman dyan sa baba. Bonus tip, sa mga naka-iPhone na may MagSafe or magnetic case, pwede kayong bumili ng aftermarket na magnetic na mount. Although available siya sa DJI store, makakatipid ka ng around 70% kapag ito yung ginamit mo. Meron tayong product link sa description kung kailangan mo to. Napakadali lang niya gamitin kasi ididikit mo lang at meron na ring level indicator. After that ay ididikit mo na lang siya sa gimbal. Malakas na rin yung magnet niyan kaya huwag kang mag-alala. Makakalis hassle ka talaga sa paggamit ng gimbal mo. Ano nga ulit yung 3 tips natin? Una, i-balance. Pangalawa, i-calibrate. Pangatlo, gamitan ng cinematic movements. Lahat pala ng clips natin na in-edit gamit ang CapCut. Hindi ito sponsored video pero yan talaga yung ginagamit kong editor ever since. Nag-subscribe na nga ako sa Pro version para sa smooth slow motions at napakadami pang ibang useful features. At kung hindi mo pa na-try ito, ay ilalagay ko na lang dyan yung link sa description. At kung nagsisimula ka pa lang sa filmmaking or content creation, ang channel na ito ay dedicated sa Tagalog filmmaking tutorials. See you sa next video natin.